As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Ringing Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Sabi lang po ng word ng Lord sa mga awit 86 verse 9, "Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo at magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong pangalan. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga." Sabi mo sa katabi mo, kahanga-hanga si Lord. Ngayon, maybe ikaw palang mag-isa, or may kasama ka na sa pamilya, pero sabi sa word ng Lord, lahat. Sino dito yung alam mo kasama pamilya mo doon? Sa lahat na yon. Kaya ngayon pala, magpupuri tayo sa Lord as if eto na yun, Lord. Kasi sabi sa word mo, every tribes will see your glory and every nations will bow before you, God. Kaya ngayon, let's worship God. Can we clap our hands like this? Oh
Praise and glory, honor and strength unto our God, His matchless, endless love unrestrained. This is our God. Once again, praise and glory, honor and strength unto our God, His matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe say. We are a generation alone, Lord. Kaya sa amin palang magmumula na yung pagpupuri. Para sa mga generation na susunod ko, sa mga darating pang generation ko, patuloy na magpupuri lamang sa iyo, Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, simulan mo. Ikaw ang susi sa generation mo. So right now, alam ko may mga times na it's hard to praise God, to worship Him kasi you have a situation. It's hard to praise Him kasi parang unfair. Pero gusto ko lang i-remind tayong lahat sa word ng Lord that what is impossible to men is impossible to God. What is impossible to men, kayang-kaya ni Lord lahat. So right now, hindi usapan dito yung feelings natin. When we worship God, it's ours. It's our being. When we worship God, it's your heart alone. If you're broken-hearted, okay lang. Worship God. If you feel like you're in the mud, okay lang. Continue to worship God. Kasi that situation will be turned around. Hintayin mong si Lord magpasikat sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, magpapasikat sa'yo si Lord. Just continue to seek Him. Continue to praise His name. Continue to walk in His presence. Ifulfill ng Lord ang promise niya kasi salita niya yun. Sometimes we fail, but our God never fails. Yun yung assurance natin. Kaya can we raise our hands up high? Lord, we are here in full surrender. We are here for you alone, Lord. Each and every heart in this place, nakikita mo ang desire, ang laman ng situation. But God, in the midst of the storm, we will continue to worship. In the midst of crisis, we will continue to worship your name. As we believe, Lord, you deserve everything. Sa weakness, sa strength, you deserve all, God. Everything, God, everything.
more, God. Hanggat hindi namin nakikita na ikaw yung kailangan namin, na ikaw yung solusyon sa lahat. Lord, di namin makikita yung victory. Hanggat hindi namin nakikita that we need you in this area, we need you in this life of ours, Panginoon, we will never ever see the victory. Lord, pagod na kami to seek everything in this world and yet left unsatisfied, left depressed, left with anxiety. Pagod na kami, Lord. But this time, God, baka ang dami na naming nasik sa mundo except of you. That's why right now, God, we're surrendering everything, Lord. Only you alone, God. There's nothing else. There's nothing else, Lord, but only your name. Nothing else. There's nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Come on, let this be our prayer. Lord, hindi ko kaya mag-isa. But with you, alam ko kaya ko, Lord. Your grace is sufficient to all my weaknesses, God. There's nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. There's nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. There's nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. There's nothing else. Nothing else will do. 'Cause I don't want anyone else. I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. 'Cause you are my one thing. 'Cause you are my one thing. You are my one thing. You are my one thing. Just give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Just give me once again, let's declare this. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my Lord, we firmly believe that we got you, we got everything. I don't need anything else.
you are my one thing. You are my one thing. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all of this world. You can have all this world. Oh Lord, we thank you, God, for the joy of salvation. God, we thank you that we can smile through situation. We thank you, God, kasi kahit alam namin na sometimes we became hopeless, but you are always the light that give us hope. You are always the light that give us the path. That's why, Lord, salamat. Salamat kasi sa mundo wala kaming confidence na makuha hanggang to. But in you, we have the confidence to face the other day, the next day, sa mga susunod pang araw. Kasi alam namin kasama ka namin. Kasi alam namin we have our Jesus. I have my Jesus. I have my King. I have my Savior. I have my healer. I have my restorer. I have my joy. I have my strength. I have my power. That is in you alone, oh God. That is in you. Lord, hindi sa amin, hindi sa lakas namin, but in you, oh God. In you. That's why we continue to thank you, God. We're so grateful, Lord. We're so grateful always sa lahat ng ginagawa mo sa life namin, God. That's why right now, Lord, patuloy ka namin papupurihan, pasasalamatan. And God, as we receive your word, we're excited for more. Ano pa, Lord, yung ibibigay mo at gagawin pa namin sa mundong to. Maraming salamat po, Ama, sa iyo lahat ng kapurihan sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Yung palakpak na para kay Lord. Yung the best clap that you can. Because our God is alive. Our God is a powerful God. And He is our King. He is our Savior. He is our Maker. He is our Creator. He is our everything. He is our one thing. It is only Jesus. It's only Jesus. So, welcome po sa third worship natin. Thank you so much, praise team. Salamat ng marami sa pag-guide, pag-lead sa amin sa worship. And then, bago ka umupo, pwede bang ngitian mo yung katabi mo? Sabi mo sa kanya, welcome sa ating third worship. So, nandiyan po sa mga nandun po sa gilid, sa overflow, pwede po kayong pumunta dito sa harapan. I-occupied nyo po. And ngayon lang yan ganyan, no? Ngayon lang yan ganyan na masikip, no? So lahat po ng mga nasa overflow, punta po kayo dito, bro. Lipat na kayo dito sa kabila para yung mga nandun makalipat. So excited ako sa gagawin ng Lord kasi lahat ng bagay na masisikip, pinapalitan ni Lord. No, pinapalitan ni Lord. At kapag kami mga bagay na irritation tayo, please come, please come. Lapit pa po kayo dito, mga kapatid. Dito. Dito pa, dito pa. Oh, hindi ho tayo lalakad hanggat hindi tayo puno. Meron pa dito, meron pa doon sa gilid, no? So, excited ako ngayong hapong ito. Sabi mo sa katabi mo, excited ka ba? No, so gusto ko rin pong batiin yung lahat ng mga first-timers natin dito po sa lugar natin ngayon. Meron po ba tayong mga first-timers in the house with VIP stickers? Meron po ba tayong mga first-timer ngayon? Pwede po bang pakikaway-kaway yung mga VIP natin? Meron po ba tayong mga VIP dyan? So, kung meron kang katabi, sabihin mo sa katabi mo, no, magandang hapon sa'yo. No, magandang hapon. So, gusto ko rin pong batiin yung mga nasa FB Live po natin. No? Pwede bang palakpakan natin yung mga nasa FB Live natin? No? Yung the best na palakpak para sa kanila.
No, salamat po ng marami sa inyong panonood. Binabati po namin ang lahat ng mga nasa FB Live. Binabati po namin, siyempre, yung po mga taga-Masbate. Shout out po sa mga taga-Masbate, no? Sa lugar ng Aroroy, no? Welcome po dito po sa ating worship at pwede po ninyong itag, pwede po ninyong i-mention, then pwede rin po kayong mag-comment sa ating comment section. So sa lahat po ng mga nandito, no, pwede nyo pong pag-uwi ninyo, panoorin po ninyo yan. So binabati rin natin yung ating kapatid sa Hong Kong, yung mga kasama nating kapatid sa Hong Kong, binabati natin. Then binabati din natin yung kapatid natin sa Pangasinan, sa Lianga, Surigao, binabati natin yung mga kapatid natin na to. At sa iba't iba pa na hindi namin nababati, no? Sa Hong Kong, no, yung nanonood natin sa Hong Kong. Thank you so much. At meron din tayo ngayon sa London. No, shout out po sa atin pong kaibigan doon, si Mr. Ridel Francisco. Shout out sa iyo. So, you are now live, kaya pwede bang sa mga nasa FB Live, welcome natin si Mr. Ridel Francisco. No, yan po yung ating kapatid na nanonood mula sa London. At alam niyo po ba na yung anak niya, siya po yung nag-compose ng Saan Ka Punta to the Lord. O, anak po ni Mr. Ridel Francisco yan. Kaibigan po ni Pastora, kaibigan po namin yon. So, sino po yung excited ngayong araw na ito? No, sino po yung excited kang mag-receive ngayon? So, ihandaan niyo po ang inyong notebook, ihanda po ninyo ang inyong ballpen. Narito po tayo hindi lang para umattend, kundi narito tayo para magbago. At ang pagbabago po, lifestyle natin yan. No, kaya nga po may sinabi ang verse ng Lord. Tandaan niyo po, ang pagbabago ng buhay para sa mga binago ni Lord. No, ang pagbabago ng buhay para sa mga binago ni Lord. Uulitin ko ulit, ang mga pagbabago para sa mga binago ni Lord. Kaya nga po may sinulat, sabi po ni Paul, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. So yan po yung mga bagay na kailangan na nagmamanifest sa bawat isa sa atin. Wala na po ang mga bagay na luma sa mga nakikristo. So kapag tayo ay nakikristo, meron po tayong bagong pag-iisip. No, kapag nakikristo, merong bagong pag-iisip. So kasi ang bagong pag-iisip, magdudulot yan ng bagong pamumuhay. No, yun po yung sa buhay natin, kailangan maintindihan natin mga kapatid na we cannot afford na hindi tayo magbago. Everyday po ng buhay natin, nagbabago tayo. At yung pong binagong buhay, yan po yung nagre-required ng high standard living. No, high standard living. Yun po yung gusto kong i-share sa inyo ngayon na hindi natin disenyo ang mabuhay na kawawa. Sapagkat hindi tayo pinlano ng Diyos, hindi tayo nilalang ng Diyos na maging kawawa. So, ituturo ko po sa inyo ngayon, bakit ang isang tao ay nabubuhay na kawawa at merong taong nabubuhay na kahanga-hanga. So, lahat ng bagay na yan, papaano natin tinatrato ang salita ng Diyos, papaano natin tinatrato ang Diyos. So, yan po ang pag-uusapan po natin ngayon. So, yung high standard living, yan po ay uri ng lifestyle na nire-required sa atin ni Lord. Because there are least and great in the kingdom of heaven. So, it is all about the church. Kaya, pansinin yung mabuti, hindi lahat na nag-church maayos ang buhay. Hello? Pero meron namang mga nag-church na umaayos ang buhay. No? Kaya, itong bagay na ito, yun ang dapat na makita natin na hindi ito maging hiwaga sa atin, kundi ngayong hapong ito kapahayagan sa buhay natin. So tayo, inilagay ni Kristo para sa kanyang kaharian. Kaya nga, sinabi ni Jesus, hindi siya nagpunta rito para i-abolish yung law. Nagpunta dito si Jesus para i-fulfill yung law. So, ang standard ng life natin, mga kasama, even though we are saved by grace, but our standard for living is according to the Word of God. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, ang uri ng pamumuhay natin, yung antas ng disenyo ng Diyos sa buhay natin. Sino dito yung alam mo may disenyo ang Diyos sa buhay mo?
Kaya, papaano mo itinatrato ang salita ng Diyos, papaano mo binabasa yan, paano mo ina-apply yan, may malaking epekto yan sa buhay ng bawat isa sa atin. Are you with me this very day? Sino dito excited ka na bukas ang iyong kaisipan, handa ang iyong puso para magbago? No, para magbago. Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. And I just want to open up your Bible in the book of Matthew, chapter 5, verse 19 and 20. Yun po yung verse na pag-uusapan natin ngayon. Sapagkat, bagamat ligtas tayo sa biyaya, pero ang prinsipyo ng pamumuhay natin ay prinsipyo ng salita ng Diyos. Magagawa natin ang salita ng Diyos hindi dahil lang sa magaling tayo. Magagawa natin na makasunod sa salita ng Diyos kasi may biyaya ang Diyos sa buhay natin. Ang tawag po sa grace na yan ay divine enablement. So that is, grace is all about, hindi mo magawa pero magagawa mo. Kasi merong Diyos na nagpapalakas sa'yo. Hello? Meron po bang nakikinig ngayong hapong ito? So, hindi tayo ang magaling. Yung makapangyarihang Diyos na kumikilos sa atin, na gumagalaw sa atin, kaya natin nagagawa ang mga bagay na ito. Because Jesus Christ lives in me. Jesus Christ lives in you. Jesus Christ lives in us. So, ganun ka-powerful yung Panginoon sa buhay natin. Kaya magkakaroon tayo ng panibagong buhay at magkakaroon tayo ng panibagong pamumuhay. At yung panibagong pamumuhay na yun, hindi ka busabos. Ikaw ay maharlika. Sapagkat ikaw ay anak ng hari. At ikaw ay nasa kaharian. So you need to raise up according to God's standard, yung standard ng buhay na meron tayo. Sino po yung masayang-masaya at naiintindihan natin ng mga bagay na yan? So tingnan natin itong verse. Sabi yun ng verse, therefore, anyone who sets aside one of the least of these commands and teaches others accordingly will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices, teaches this command will be called great in the kingdom of heaven. There are two kinds of people, the least and the great. Look at the verse, look at the word of God. So it means to say that the word of God is our principle to live by. Hello? Basta sinabi ng Panginoon, lalakaran mo yan. Susundan mo yan. Kasi ang sinabi ng Diyos, maganda dulo. Hello? Sino dito yung masayang-masaya ang buhay mo sang-ayon sa salita ng Diyos? Kaya lang, sa salita ng Diyos, kapag hindi natin sinusunod, kahit na yung maliit dito, we will become the least. Sabihin mo sa katabi mo, pinakamaliit, pinakawalang kwenta, pinakakawawa, at hindi pansinin. So, hindi napansinin, wala pang dating. Bakit? Wala talagang power . Magkakaroon lang ang power ang buhay mo kung paano mo ina-apply ang salita ng Diyos. Sino dito may naiintindihan ka ngayon? So, ito bang sabi, but whoever practices and teaches the command will be called great in the kingdom of heaven. Yun daw pong nagbabawas, yung mga hindi sumusunod sa lahat ng sinasabi ng Panginoon, yung pinipili yung kanyang sinusunod, magiging least in the kingdom of heaven. But yung sumusunod, yung nagtuturo sa lahat ng mga sinasabi ng Panginoon, will be called great in the kingdom of heaven. Sino dito ang gusto niyo maging great kayo? Sabi mo, let's do the word of God. No, yung may conviction, let's do the word of God. No, yan po pala yung difference. Kasi hindi lahat na nag-church, ginagawa ko ano sinasabi ni Lord. Hello? Hindi lahat ng may alam, nakakagawa. Kasi kapag hindi mo nagawa ang mga bagay na pinagagawa ng Lord, you will become least in the kingdom of God. Yan yung sinasabi niya. At kapag nagawa mo yung mga bagay na sinasabi ng salita ng Diyos, you will become great in the kingdom of God. So there are two kinds of people there. Pakisabi sa katabi, mamimili ka na lang.
kung anong klaseng buhay ang gusto mo. Kung gusto mo ng list, huwag kang sumunod. Piliin mo ang pagsunod mo, maging selective ka. Pero kung gusto mo ng great, sundin mo kung ano sinasabi ni Lord. Tandaan niyo po, ang pagsunod, mga kasama, hindi kung kailan gusto mo. Ang totoong pagsunod, kung yung panahong ayaw mo. So that is obedience. Hello? That is obedience. That is all about submissive or being submissive to the Word of God, to the will of God, and to the way of God. So yun po yung pagiging obedient. So kaya, sa bawat sinasabi ng salita ng Diyos, dapat nagagawa natin if we want to be great in the kingdom of God. So ang model natin dyan, mga kasama, walang iba kundi si Jesus. Si Jesus Christ, mga kasama, ayaw niyang mamatay sa krus ng Kalbaryo. In fact, pinag-pray niya ito na huwag niyang daanan. 3 times na pinag-pray niya ito doon po sa Garden of Gethsemane. Sabi niya, Lord, if it is possible, remove from me the cup of suffering. But your will be done, not my will be done. So that's why Jesus Christ became the great. Even though na wala siyang kasalanan, kaya siya naging model natin. Sino dito yung masayang-masayang ang model mo? Si Jesus. Kaya kung may tutularan ka, huwag yung ka-cell group mo. Hello? Kung may tutularan ka, walang iba kundi si Kristo. At hindi cool kapag hindi si Kristo ang tinutularan natin. So, yung sinasabi ng salita ng Diyos, ipamumuhay natin, gagawin natin ang mga bagay na ito. And then verse 20, tingnan nyo, verse 20. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of God. Grabe. Righteous ka na, masosurpass mo pa yung Pharisees. Masosurpass mo pa yung teachers of the law. It is not ordinary righteousness. Sabihin mo sa katabi mo, may lalampasan ka pa pala. At kung hindi mo yan malampasan, sabi ng word ng Lord, you will certainly not enter the kingdom of heaven. So it is a very high standard lifestyle. Come on! Kaya ang buhay Kristiyano, hindi pwedeng uupo ka lang. Hindi pwedeng a-attend ka lang. May magbabago talaga sa'yo. Kung masusunod ka sa sinasabi ng Panginoon. Kaya, hindi pwedeng ang buhay mo walang influence kung talagang si Lord ang sinusunod mo. Kaya tuwang-tuwa ako sa mga nag-i-invite. Sumasama na ang kanilang mga kamag-anak kasi may nagbabago talaga sa kanila. So, kaya excited ako doon sa gustong ipagawa sa atin ng Panginoon at masundan po ng bawat isa sa atin. So, sa church, yung mga nagse-set aside, even one of the least of God's command, tandaan nyo mga kapatid, they will become the least. Pakisabi sa katabi, mga walang dating, mga walang power, walang influence. Nagigets nyo po ba mga kasama? So, tandaan nyo po, your position before God is the ability to have possession. Kung ano ang position mo, yun po yung bagay na tatangkilikin mo mula sa Panginoon. Kaya lang ang problema, kapag yung sineset aside natin, sabihin mo sa katabi mo, huwag mong iset aside, kahit na maliit sa tingin mo, huwag mong iset aside. No, kasi minsan tayo parang, ay, maliit na bagay yan. Tandaan nyo po, hindi ka po dadayain ng kaaway sa malalaking bagay. Sa maliit lang. Pakisabi sa katabi, sa maliliit na bagay, diyan ka dinadaya ng kaaway. Yung bang naging makatarungan ka na kapag naging magaling ka na at feeling mong makadiyos ka na, yun, set aside na yan. Kaya huwag kayong makikinig sa payo ng ungodly. Huwag kayong makikinig sa payo ng mga yon. Pangalawa, huwag kayong makikinig sa parang godly. Hindi ho lahat ng nasa church maayos ang buhay.
Tingnan mo yung katabi mo. Buti na lang, umattend ka ngayon. Sabi mo sa kanya, buti na lang, naka-attend ako. So, yung mga bagay na nagwawalang bahala sa maliliit na bagay patungkol sa salita ng Diyos, mga kapatid, gusto kong makita nyo, they are the least in the kingdom of God. Hello? Kaya sa church may makikita ka ng mga parang talunan. Tingnan mo yung katabi mo, yung parang lalambot-lambot. Yung pag kinamusta ko, kumusta ka na? Eto, kagaya ng dati. Kumusta ka na, brother? Eto, lumalaban. Kasi nga, yung influence natin, hindi yung word ni Lord. Selective tayo sa ating obedience. Hello, may nagiget po ba kayo mga kapatid? So basta sinabi ni Lord, yes Lord. At bawat ginawa nyo na sinabi ng Panginoon, ang sarap sa pakiramdam. Nagiging excited ka. Hindi lang masarap sa feeling, there is joy in your heart. At kahit na mahirap, nakangiti ka. Kahit na may problema, hindi halata sa'yo. Bakit? Kasi nga, you are the great in the kingdom of God if you obey the word of God. Pakisabi sa katabi, dapat susundin natin yung sinasabi ni Lord. So kaya doon yung verse 19a, doon natin makikita ito. Therefore, anyone who sets aside one of the list, sabi mo sa katabi mo, one of the list of this command. So ibig sabihin, the commandment of the Lord is important to obey. The commandment of the Lord is not just important to know. The word of God is important to obey. Even you think that is even in the list of the command. No? At ito pa, of these commands, and teaches others accordingly will be called least in the kingdom of God. Nakarinig na kayong ganito? Pambihira naman ng church na yan, ang higpit-higpit. Payo ng ungodly. Tama ba? Nagiget nyo mga kasama? Yun yung bagay na kung saan ang problema natin minsan, hindi doon sa standard ni Lord, kundi yung standard na sinasabi ng mga tao. Minsan ka lang a-attend, di ba? Minsan ka lang palang hindi a-absent. Minsan ka lang palang a-absent. Magagalit na agad si Lord niyan. Sobra naman sila. Grabe naman yung church na yan. Hindi po kami grabe. May standard lang. Kasi gusto namin maging great sa kingdom ni Lord. Kaya namin ina-uphold, kaya namin pinapractice. Pero yung mga hindi nagpa-practice, ako nga hindi umattend ng cell. Bakit buhay pa ako ngayon? Ako nga hindi ako sumusunod palagi. Kita mo bakit buhay pa ako ngayon? At saka kita mo, may trabaho ako. Oh. Kita mo ako, parang blessed. Tandaan nyo, ang parang blessed, nasa curse. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka mabuhay sa parang. Parang anak ng Diyos, parang tagalangit. Dapat siguraduhin natin. Hindi yung parang-parang lang. Hindi parang siguro, sigurado ka talaga. So, dalawa lang bagay yan. Yung mga list, hindi sila pupunta talaga sa langit. Yung mga great, yun lang ang pupunta sa langit. Kaya huwag nyo sasamahan yung mga paunti-unti ang sunod kay Lord. Hello? Kahit kaibigan nyo yan, kahit katropa nyo yan. Sino may naiintindihan ngayon, mga kapatid ko? Kaya pakisabi sa katabi, buti na lang, naka-attend ako ngayon. So, sinaset aside yung mga bagay na pinipili nilang sundin. Tingnan nyo po itong sabi ng verse in Romans chapter 10, verse 3, and IB version. Sabi po ng verse, since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own. Sabi mo sa katabi mo, nagtatayo ng kanya. Sinusunod ko ano ang kanyang gusto. And then ano sabi yan? They did not submit to God's righteousness. Because they don't know the righteousness of God, they are feeling righteous. Pakisabi sa katabi, feeling righteous. But not the standard of God. Hindi porke nag-church ka, bless ka na. Tinan mo yung katabi mo, buti na lang naka-attend tayo ngayon, no?
Sino dito yung okay na okay ka na? Yung nagkakagulo ng pamilya mo, okay pa rin ako. Di ba? May mga ganon. Kumusta ka na, brother? Okay lang. Pero nagkakagulo na yan, okay lang? Okay lang sa'yo na may gulo, pamilya mo. Okay lang sa'yo na hindi ligtas ang anak mo, ang asawa mo, kapatid mo. Ikaw lang, okay lang sa'yo na ikaw nag-church. Masyado ka nang matuwid para sa sarili mo. Nagiget niyo po ba mga kasama? Hindi mo naiintindihan kasi yung righteousness ni Lord na ako ang dapat mag-reflect doon sa glory ni Lord sa pamilya ko. Hello? Sino may naiintindihan dito mga kapatid ko? Sabi mo sa katabi mo, if you want to be great, you need to practice and you need to teach the command of God. No, yan po yung pangalawang bagay na kung gusto mong maging great, you need to practice and teach us this command of God. Nasa verse 19 din po yan, mga kasama. So, ibig sabihin, practice. Ibig sabihin ng practice, hindi ka pa expert. Hello? Sabi mo sa katabi mo, practice and teaches. So, imagine mo, pinapractice mo, tapos tinuturo mo ang sumunod kay Lord. Nagiget niyo po ba, mga kasama? Sino may naiintindihan dito, mga kapatid ko? Kaway-kaway, kaway-kaway, kaway-kaway. Mamimili ka lang kung anong klaseng buhay meron ka. Yung kahanga-hanga o kaawa-awa. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang kahanga-hanga na yan? Sabihin mo sa katabi mo, hindi lang mukha. Kahanga-hanga talaga ako. Bakit? Pinapractice ko eh. Hindi ko lang basta pinapractice. Itinuturo ko pa sa iba. Sino dito may naiintindihan kayo, mga kapatid ko sa Panginoon? Kaya hindi lang basta uma-attend. Hindi lang basta nagbabasa ng Bible. Dapat nagpa-practice din. Sabi mo sa katabi mo, practice din pag may time. Sino dito yung sanay na sanay ka mabuhay sa kasalanan, taas ang kamay. Mabuhay sa kasalanan, taas ang kamay, taas ang kamay. Uy, ang babaitan ninyo. Sino dito yung sanay na sanay mabuhay sa kabanalan, taas ang kamay, taas ang kamay. May kausap ba ako dito? Mga kasama, alam mo ba kung nasaan ka? Alam mo ba kung anong kondisyon mo? Alam mo ba kung anong sitwasyon mo? Kasi your situation determines your destination. Your present location. Sabi mo sa katabi mo, kumusta ang kalagayan mo ngayon? Ikaw ba ay list o ikaw ay great? So ngayon, pinakita natin kung paano maging list, paano maging great. Kaya lang doon sa verse 20, mga kapatid ko, gusto kong makita nyo tong yung verse 20. Ang sabi ng verse 20, yun yung standard ng life natin. So, yung command ni Lord, dapat maipamuhay natin. Tingnan nyo po yung sinabi ng Bible in Romans chapter 1, verse 17, TPT version. No? Romans chapter 1, verse 17, TPT version. Sabi diyan, this gospel unveils a continual revelation of God's righteousness. Sino dito excited ka na yung katuwiran ng Diyos makukuha mo? Amen. Yung katuwiran ng Diyos mapapractice mo. It is according to the gospel of God. It is the righteousness of God. Sabi diyan, of God's righteousness, a perfect righteousness given to us when we believe. Sino dito yung naniniwala? Taas ang kamay. Sabihin mo, practice din. Sino dito excited ka? Magpa-practice ka. Tandaan nyo, ang pagpa-practice, hindi mawawalang kabuluhan yan. At hindi mo kinakailangan perfect agad. Tinan mo yung katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pa palangit. Nagsasanay pa lang. Alam ni Lord yan, kasi kung panglangit ka na, kinuha ka na niya. Sino dito yung magpa-practice ka sa kabanalan? Magpa-practice ka sa katuwiran. Kasi ipinakikita sa atin ng Panginoon yan. Kanina tuwan-tuwa ako mga kapatid, kasi may nag-testify dito, nag-encounter last week. Alam niyo po ba, na ang hangarin niya sa buhay, masabihan ng I love you. So for less than 40 years, lagi niya sinasabihan yung asawa niya ng I love you, hindi nagre-reply ng I love you. Kasi siya daw yung siya yung
Obladi, oblada. Siya po yung madaldal sa bahay. Siya yung hindi ilaw ng tahanan, ingay ng tahanan. Mga nanay, ha? Kayo po ay ilaw ng tahanan, hindi ingay ng tahanan. Maingay daw po ang tahanan niya kasi siya si Obladi Oblada. Pero noong po maka-encounter siya, alam niyo, binago siya ng Panginoon eh. Ayaw na niyang lalabas yung mga bagay na pangit sa bibig niya. At yung anak niya, dapat daw alam niya lahat kung saan pupunta. At kapag hindi, kahit daw sa chat, pinagpumumura niya. Pinapagalitan niya. Dumating daw yung time, nagtaka yung anak niya. Sabi daw ng nanay niya, sabi daw ng anak niya sa kanya, Nay, okay ka ba? Sabi niya, oo naman, okay ako. Bakit hindi mo na ako pinapagalitan? Grabe, na-miss yun. May nakita agad pagbabago. At ito yung ating kapatid na yun, na nag-testify kaninang umaga, yun daw asawa niya nagkape, at doon sa pinagkapehan niya, naandun din yung ininuman tubig, dati daw yung grabe na siyang magsalita pag iniwanan yung ganon. Pinapagalan, bakit ganito? Dumi-dumi ng bahay, ayaw niya malinis. Ganon daw lagi siya. May PI pa. May JAGO pa. Mga may time GA pa yon. So, ang lulutong. Ang lulutong. Alam niyo, ang ginawa daw niya, nung makitang ganon, hindi na siya sanay magsalita ng mga pangit. Because the old has gone and the new has come. Meron na siyang righteousness of God. Hindi na siya feeling righteous. Hello? Yan po ang problema pag feeling righteous ka na. Mawawala yung righteousness of God. Alam niyo po ba, sabi niya, hindi na ako magbabanggit ng mga masasama, hindi na ako magdadaldal. Alam niyo ang ginawa niya? Nilikom daw po niya yon. Paglikom niya, walang kakibo-kibo. Tapos tinabi niya. Nilagay lang niya sa isang tabi. Alam niyo, sabi daw ng asawa niya, hindi ka galit? Sabi daw niya, hindi ako galit. Alam niyo, sabi daw ng asawa niya, alam mo, I love you. Pambihira. Yun lang pala ang kailangan. Magbago siya para marinig niya yung I love you. Alam niyo ba sa mga bagay sa buhay natin, mga kapatid ko, may mga bagay na gusto kong matanggap, ang problema lang, ayaw mo magbago. Kasi feeling godly ka na, feeling righteous ka na. Alam niyo, ang ginawa daw niya, tinago niya sa cabinet. Dinisplay na niya, kasama na sa collection. Alam niyo kung bakit? Dahilan sa mga tas at basong ito, nasabihan ako ng I love you ng asawa ko. Kaya kung gusto mong maging maayos ang buhay mo, bumalik ka sa Diyos. Yung katuwiran ng Diyos, yung kabanalan ng Diyos, yung salita ng Diyos, pamuhay mo. Practice, practice. Tayo kasi magaling tayong makinig, magaling tayong umattend, pero yung mag-practice, ayaw. Tinan mo yung katabi, buti na lang, nandito ka ngayon. Sabi mo, kapatid, practice tayo, ha? Maniwala ka lang. Hindi po babaguhin yung iyong katabi. Hindi po babaguhin ang iyong asawa. Ikaw mismo babaguhin. Pag naintindihan mo to, ano sabi ng verse? And it moves us from receiving life through faith to the power of a living by faith. This is what the scripture means when it says we are right when we are right with God through life-giving faith. Sabihin mo sa katabi mo, life-giving faith. So what is life-giving faith? It is God's righteousness in our life. Mabubuhay tayo sa pananampalataya. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang, buhay na buhay ka ngayon. Nausan dito masayang-masaya, buhay na buhay ka ngayon. So kaya mga kapatid ko, huwag kayong magpapadaya sa demonyo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magpapadaya sa demonyo. Delikado tayo dyan. No, ang demonyo kasi, papasarapin ang pakiramdam mo, pero hindi ka tagalangit. Hello? Yung feeling godly ka, feeling righteous ka, pero feeling mo lang yun. Hello? Kanina mangiyak-iyak sa pagkukwento niya, sabi niya, less than 40 years, naghihintay ako ng I love you. Kaya, tanda ko yung araw na yon. Ang sarap sa pakiramdam nung nasabihan akong I love you. Inilagay ko talaga sa mga collection ko. Hinahanap ng asawa ko, sabi ko sa asawa ko, wala, isinama ko na sa mga display.
Mga kasama, may gustong gawin sa'yo si Lord, magbago ka na. Sino dito yung matagal ng mahirap? Taas ang kamay. Sabi mo sa katabi mo, kamuhian mo na yung kahirapan. Sino dito ang gusto nyo mamumuhi ka na sa kahirapan? Yayakapin mo na ang kasaganaan. Abay, baka matagal ka na naghihirap. Ang solusyon lang, magbago ka na ng lifestyle. Baka hanggang ngayon, kuripot ka pa rin. Baka hanggang ngayon, makasarili ka pa rin. Baka hanggang ngayon, tamad ka pa rin. Yung katuwiran ng Diyos. Sino dito excited ka sa katuwiran ng Diyos? Alam mo ba, may kausap akong pastor. Kahapon, may kausap kaming pastor sa airport. Alam niyo, hindi talaga siya pastor. Nagsimula po siya sa B-Boys. Blessing Boys. Siya po daw nagbubuhat ng speaker. Grabe, pagpunta daw po niya sa buhatan ng speaker, siya daw po ang pinakamadaming nabubuhat at pinakamatinding mag-ayos. Siya daw yun daw iba nagpapahinga na, siya ay iba, ang kilos niya. Siya ang gusto niya, siya ang pinakamaraming binuhat. Sabi mo sa katabi mo, ugali talaga pala. So kaya nung kinukwento niya sa amin, sabi niya, hindi talaga ako pastor, tagabuhat muna ako na speaker. Alam mo ba, susubukan ka ng Panginoon sa maliliit na bagay bago ka bigyan ng malaking bagay. Pag hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, hindi ka magpagkakatiwalaan sa malaki. At alam niyo po ba, pag nagkakainan daw yung mga B-boys, bro, yung mga B-boys, pag nagkakainan, siya daw po yung kahuli-hulihang umaalis dun sa lamesa. At kung bakit siya kahuli-hulihang umaalis sa lamesa, siya na yung nagbubuhat ng pinakamarami, ibig sabihin siya na pinakamasipag, pinakamagaling pang magtrabaho, at siya pa rin yung maghuhugas ng pinggan. Pagkatapos kumain lahat, at pag naghugas ako ng pastor ng pinggan, nililinis kong mabuti, pinakikintab ko. Kasi alam ko may nakatingin sa akin, si Lord. Ang reward sa akin ni Lord ngayon, pastor ako. Ginagamit ako ng Panginoon sa maraming lugar. Kasabay ko po yun sa Kalibo, Aklan. Mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon na nandito ngayon, baguhin mo lang ang perspective mo, baguhin mo lang yung lifestyle mo, nakahanda rin ng mga bagong bagay para sa buhay mo. Matagal ka ng bless, huwag mo na pangaraping i-bless ka ni Lord, umayos ka lang. Umayos ka lang. Sabi sa katabi, hindi porke umaten ka, maayos ka na. Kahit palagi kang umaten, kung hindi ka naman sumusunod kay Lord, wala pa rin kwenta yan. Kasi tingnan mo ang babala doon sa verse 20. Gusto kong warningan kayo mga kapatid sa verse 20. Sabi niya, binanggit muna yung two kinds of people. The least and the great. Yung least, hindi po siya sumusunod sa mga lahat ng sinasabi ni Lord. Nagtuturo pa na huwag sumunod. Pero yung great, nagpa-practice na nagtuturo pa sa mga kinukuman ni Lord. So tingnan yung verse 20. Pagdating ng verse 20, for I tell you, sabi mo sa katabi mo, sinasabi ko sa'yo. Si Lord na nagsasabi, hindi si pastor. Kinakausap ka ni Lord ngayon. Ang sabi sa'yo ni Lord, ganito, for I tell you that unless your righteousness, sabi mo sa katabi mo, your righteousness. So yung pagiging makatuwiran mo, pagiging matuwid mo, sabi niya, unless your righteousness surpasses. Ibig sabihin, may hihigitan ka. Tingnan mo yung katabi mo. May nahigitan na ba yan? May nalampasan ka na ba? Sabi mo sa katabi mo, may nalampasan ka na? Hanggat wala kang nalalampasan, itong mga taong ito, itong mga Pharisees na to, yung mga teachers of the law na to, dapat masurpass daw natin sila. Malampasan daw natin sila. Sino dito excited ka? Malalampasan mo yon. Sabi mo sa katabi mo, hanggat hindi mo malalampasan yan, ang sabi ng salita ng Diyos, ang salita mismo ng Diyos kahit nag-church ka, kahit na umaten ka ng cell group, kahit na dumadaan ka sa process, umaten ka ng mentoring, hanggat ang righteousness mo hindi nasusurpass ang Pharisees and teachers of the law, ang sabi ng verse, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Hello? Yung iba kasi, ay, biyaya na ngayon, wala nang law. Tandaan niyo po ang law, pangpaayos. Law brings orderliness. So if you want your life to be disorder, yes, we are saved by grace, but you need to have guidelines in your life.
Sino dito yung masayang-masaya ka na merong aayusin ang Panginoon sa buhay mo? Sabihin mo sa katabi mo, high standard living. It requires life beyond ordinary. Hello, nagiget niyo po ba yun? Sino dito excited ka beyond ordinary life? So that is all about God's righteousness in us. In Isaiah chapter 26 verse 2, NIV version, sabi niya, open the gates that the righteous nation may enter, the nation that keeps faith. Sabi mo sa katabi mo, you are a nation. Kaya nga doon sa Peter, sabi niya, you are a chosen people, a royal priesthood, and a holy nation. Sabi mo sa katabi mo, we are a nation that keeps faith. No? Sino dito yung masayang-masaya na ang buhay natin, nabubuhay tayo sa pananampalataya? Sumusunod tayo sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, righteousness. So, hindi tayo pwedeng maging matuwid sa harapan ng Panginoon kung hindi tayo nabubuhay sa pananampalataya. No, tandaan niyo po, yan po yung pinakamatinding pagsunod natin sa Panginoon. No, yung righteousness na nasosurpass yung Pharisees and teachers of the law. Sabihin mo sa katabi mo, may uunahan ka talaga. May lalampasan ka talaga. Sino dito masayang-masaya? Sabihin mo sa katabi mo, hindi pala pwedeng petics. So, kapag petics ka, yun ang term natin, kapag petics ka, ang buhay mo list. Pero kapag aggressive ka, passionate ka, ang buhay mo, you will become great. Kaya lang, dapat, ang lifestyle natin, beyond ordinary life. Sabihin mo sa katabi mo, beyond ordinary life. Matthew chapter 8, verse 13, NIV, sabi, 18:30, Matthew chapter, tama ba? No, 18:3. Yan. And he said, truly I tell you, unless you change, sabi mo sa katabi mo, unless you change. So talagang yung change, it requires. If you want to live a high standard living, you need to change. Sabi niya, and he said, truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter to the kingdom of heaven. So mga kasama, napaka-importante na nagbabago tayo na kagaya ng musmos, kagaya ng bata. Sabi mo sa katabi mo, hindi malicious, hindi doubtful. No, totoo ba na kapag sumusunod ka sa Panginoon, sometimes, pinagdududahan mo si Lord, Lord, parang hindi naman totoo eh. So, yun po yung pinakamahirap sa lahat. Pag nagduda na tayo, pakisabi sa katabi, hindi tayo magdududa. Kundi susunod tayo sa sinasabi ng Panginoon. Sino dito yung excited ka, masosurpass mo yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon? No, tingnan nyo yung verse 3, Romans chapter 10. No, ang sabi ganito, no, since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness. Mga kasama, mga kapatid ko, ang standard hindi ikaw. Hindi yung pakiramdam mo, hindi yung naiisip mo. Ang standard natin, walang iba kundi si Lord. Not our own righteousness. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-i-establish para sa'yo. Kundi sundin natin yung na-establish na ni Lord sa buhay natin. In John chapter 3, verse 5. No, John chapter 3, verse 5. Napaka-importante na na-change tayo, natatransform tayo. Paano tayo ma-change? Paano tayo matatransform for high standard living? Sabi ng John chapter 3, verse 5. Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and what? Spirit. So mga kasama, napaka-importante ng Holy Spirit ni Lord in order for us to change. Hello? Hindi mo kayang mabuhay na a-attend lang tayo dito. Kailangan natin ng Holy Spirit kasama natin every day. Sino yung excited ka na merong high standard living? So, kaya mo yan kapag kasama mo ang Santong Espiritu. Pag pinanganak ka sa bago mong pag-uugali, bago mong pag-iisip, may kasama kang Santong Espiritu. Pero pag hindi ka makakapasok. Sabihin mo sa katabi mo, baka nasa labas ka lang. Wala ka sa loob. Ang hirap pag nasa labas lang.
Ang hirap pag anak ka sa labas. Dapat anak ka sa loob. So anak sa loob, nararamdaman mo yung blessing. Yung anak sa labas, kailangan pang kumatok. Kailangan pang sumigaw. Kailangan pang humiyaw. Kailangan pang maggulong. Kailangan pang magwala. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan kasi nasa labas. Kailangan pang pahirapan ng kanilang sarili. Mga kasama, hindi mo kailangan ng pahirapan ng sarili mo. Magpakaanak ka lang. Sino po yung excited may gagawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin? So how we treat the Word of God determines what kind of life we have. Papaano mo tinatrato ang salita ng Diyos, yun salita ng Diyos, yun yung magiging uri ng buhay natin. If you want a great life, you need to treat the Word of God as a great guide for your life. When God said, ang goal mo, it is done. Pag sinabi ni Lord, tatapusin ko yan. Pag sinabi ni Lord, gagawin ko yan. So, how we treat the Word of God determines our eternity. Kaya, yung mga konti-konti lang ang pagsunod sa Lord, sabi ng salita niya, sinasabi ko sa inyo, hindi kayo makakapasok sa harian ng langit. Nagiget niyo po ba, mga kapatid ko? Yes, we are saved by grace. Niligtas tayo ng Panginoon. But that salvation, it requires high standard living. Hindi ka dapat nakikiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Mga kasama, gusto kong i-encourage kayo ng word ng Lord. In Romans chapter 12, verse 1. Mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, kaya merong ganitong verse. Sabi ng Romans chapter 12, verse 1. Therefore, I urge you. Sabi ni Paul dito, no, na nakikiusap ako sa inyo. Hindi lang sa basta nakikiusap, parang sinasabi niya, parang awa nyo na. Hindi ito para sa akin, kundi ito'y para sa inyo. Sabi niya, therefore I urge you. Pinamumungkahi ko sa inyo. Ikinukuman ko sa inyo. Brothers, kasama na si sister. In view of God's mercy. Tandaan niyo po mga kasama, God is love. God is righteous. That's why, kaya merong mercy. Hindi porke nalabag mo ang Diyos, ang kanyang salita, mahihirapan ka agad kasi may mercy si Lord. Pero wag mo kakalimutan that our God is a righteous God. Hindi pwedeng hindi parurusahan ng salita ng Diyos kapag ka lumabag ka dyan. Hindi pwedeng balatuhan na lang. Because our God is a righteous God. And the righteousness of God, if you committed mistakes, it requires penalty. But if you obey the Lord, there is blessing. So, yan po yung ibig sabihin ng mga bagay na yan sa buhay natin. Sabi niyan, in view of God's mercy, dahilan sa habag ng Panginoon sa atin, to offer your bodies as a living sacrifices. Ibig sabihin niyan, ang buhay natin, offering kay Lord. Your very life is offering to God. Pakisabi, buhay na handog. No, hindi yung tulog, hindi yung inaantok, buhay na handog. Yung malakas na malakas, hindi yung parang napipilitan lang. Yung buhay na handog, yung masayang masaya. Alam niyo ba na ang tinitingnan ni Lord, yung attitude mo? Tinitingnan ni Lord yung attitude mo. Sino dito yung masayang masaya ka, nandito ka ngayon? Lord, excited po ako, may babaguhin na naman sa akin. Lord, excited po ako, may tatanggapin na naman po ako. Living, alive, active. Pakisabi sa katabi, alive. No, to offer your bodies as a living sacrifices. Holy and pleasing to God. This is your spiritual acts of worship. Anong ibig sabihin niyan, mga kapatid ko? Ang pagiging Kristiyano dapat nagbabago. Ang sarap pagbigyan yung sarili. Ang sarap pagbigyan ng mga sanay ka. Pero ang pinaka-importante sa lahat, kahit gustong-gusto ko to, pero ayaw ni Lord, yung gusto ni Lord ang gagawin ko. Kahit medyo masakit sa akin, kahit medyo mahirap sa akin, basta gusto ni Lord, yun ang gagawin ko. Sino dito ang masayang-masaya ka? This is your spiritual act of worship. Kaya ang pagsunod sa Panginoon, tandaan niyo po,
Your life is a sacrifice. Dadalhin mo po yan sa altar at magkakaroon kayo ng covenant ni Lord. Ang altar, wala pong value ang altar pag walang sacrifice. So kaya po nagkakaroon ng essence ang altar. Kaya po nagkakaroon ng value ng altar dahil doon sa ino-offer. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang, ino-offer mo na ang sarili mo. Sino dito yung masayang-masaya ka, ino-offer mo ang sarili mo? Pleasing to the Lord. No, sino dito yung excited ka na i-offer mo ang sarili mo? Sabihin mo sa katabi mo, high standard living. Kasi si Lord, hindi po siya tumatanggap ng offering na bulag. Hindi po siya tumatanggap ng offering na may kapintasan. Pagdating sa hayop, kung babasahin yung Old Testament, hindi siya tumatanggap na may mga kapintasan. Kaya pakisabi sa katabi, huwag kang may kapintasan. Mahirap pag-offering ka, tapos antok-antok. Lord, I offer my life. Sabi nila, pambihira naman to, para namang wala na akong pakinabang dito. Kapag ka i-offer mo yung sarili mo, dapat buhay na buhay ka. Masayang masaya ka. Nagiget niyo po ba mga kapatid ko? Kasi ang tinitingnan ni Lord yung desire. Ang tinitingnan ni Lord yung intention. Hindi attendance. Hello? Gano'n ka nakatagal nagcha-charge? Kumusta na yung iyong intention? Nagiget niyo po ba mga kasama? Ang intention palagi natin, Christ-likeness. Babaguhin tayo ng Panginoon. Para tayo maging karapat-dapat sa Kanya. Yung standard na life na meron tayo. And then verse 2, sabi ng verse 2, tingnan niyo po. Verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world. Sabi mo sa katabi mo, do not conform to the pattern of this world. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang gaya-gaya. Yung iba, pag nag-short, naku naman, talaga naman, short talaga. Eh, anak ka na ni Lord eh. Huwag mo katuwirang, pastor, kasi ang init eh. So gusto kong paalalahanan uli mga babae, gusto kong bawiin yung statement ko dati. Sabi ko, pwede kayong mag-hanging blouse. Pwede kayong mag-crop top pag malinis ang pusod. Ngayon, binabawi ko na. Kasi, wala kang ibang ginagawa kundi linisin ang pusod mo para magka-crop top ka lang. Binabawi ko na ngayon. Magsuot kayo ngayon ng kaaya-aya. Bigyan nyo ng kahihiyan ang mapapangasawa ninyo. Alam nyo kung bakit? Imagine mo, pag ganun ang kasuotan mo, bitin dito, hahatakin mong ganun. Dito naman luluwa. At mga kasama, gusto kong bigyan nyo ng kahihiyan ang mapapangasawa nyo. Huwag nyong ipabilang sa madla ang nunal nyo. Yung iyong katawan para sa mapapangasawa mo yan. Nagiget nyo po ba, mga kapatid ko? Hindi porke ginagawa na lahat, gagawin mo rin. Yung mga gumagawa ng gano'n, walang Diyos yun. Pero ikaw may Diyos ka eh. Hello? Nagiget mo ba, mga kasama? Kaya pakiusap, huwag mo ipakita pusod mo. Kung maganda ka talaga. Nagiget niyo po ba, mga kapatid ko? Sino dito may naiintindihan ka ngayon? Pwede mo bigyan natin ng the best clap si Lord? Do not conform to the pattern of this world. Sige, sila lahat. Hindi ko sinasabing huwag kayong pumorma. Hindi ko sinasabing ganon. Yung iba ka talaga, may Diyos ka. Nagiget niyo po ba, mga kapatid ko? Naiintindihan niyo? Iba ang galawan mo. Huwag ka makikisang-ayon sa takbo ng sanlibutang ito. Alam niyo, pagka sinunod mo yung takbo ng sanlibutan, madaming uuto sa'yo. Papalayo ka lang sa Lord. So, you need to be transformed. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-conform, kundi ano daw gagawin natin? But by the renewing of your mind. Alam nyo ba, ang totoong maganda, wala sa isinusuot yan. Ang totoong ganda, hindi rin sa sinasabi ng tao. Pag pakikinggan mo yung tao, hindi. Iba-ibang paningin nila, iba-ibang paniniwala nila. Subukan mo to ha. Pag kulot ang buhok mo, sasabihin sa'yo ng mga kaibigan mo, bagay sa'yo unat. Nagiget mo, hindi na po tayo after doon sa mga appearances, hindi na po after tayo dito, after na tayo sa gustong ipagawa ni Lord. Kaya hindi po pwede ang buhay natin,
A-attend ka lang na walang nagbabago sa'yo. Dapat ang pagbabago nagmumula sa loob mo, hindi mo ginagaya ang mundo. Kasi ang buhay mo, impluensya. May tumitingin sa'yo. Kung gusto mo maging great ang life mo, ipamuhay mo salita ng Diyos. Ngayon, kung may mabasa ka, lumakad kang hubad. Sige, pakita mo ko sa Bible niyan. Pastor, biblical tong ginagawa ko. Hubad akong lumalakad. Pahihintulutan kita. Pero pag wala naman, maayos ka naman. Iba yung private, iba yung public. Hey, nagiget nyo mga kapatid ko? Sino dito may naiintindihan? May naiintindihan. Mga kapatid ko, umayos ka. Kasi sabi, umayos ka naman. Iba yung lifestyle mo eh. Iba yung lifestyle mo. Sino ditong gusto mo pag kinasal ka, ang regalo mo sa iyong mapapangasawa, ang iyong buong pagkatao? Yung ang asawa mo lang nakakaalam na nunal mo. Bakit? Alam mo, itong mga nunal ko to, nakapreserve to para sa'yo lang talaga. At yung ganda kong ito, ikaw lang ang makakakita ng ganda ko. Kasi ang totoong maganda, hindi mo na kailangan display yan. Nagiget niyo po ba mga kasama? At hindi porke maganda ka, hindi totoo pagkahubad maganda. Para mga mundong ito, pag hubad ka, ang ganda mo, hubad ka kasi. Saan mo natutunan yan? Hindi naman ako hubad, yung muntik lang, muntik. Wag. Ay, nako, mga kasama. Sino may naiintindihan dito? Nagpunta kami doon sa sa Malumpati, doon sa may Antique. Yung mga dumadive. Yung trending pag Malumpati, sila yung mga nagsusunod, dumadive sila. Alam nyo, dumive ako, pero nakahubad ako. Kasi mahirap dumive na nakadamit. Nakashort naman ako. Pero mga kapatid, hindi ko pinost. Never kong pinost. Hindi ko rin minayday. Kasi alam ko, pogi talaga ako. Para sa asawa ko lang yun. Para sa asawa ko lang yun. At yung mga gusto makakita sa inyo, sorry, hindi na pwede. Nagiget nyo ba mga kapatid? Do not conform to the pattern of this world. Hindi porke hubad sila, hubad ka rin. Hindi porke tumitigil sila, titigil ka rin. Tandaan nyo mga kasama, darating kaya merong church na ganito, kasi may darating na dilubyo sa buhay mo. Kailangan maayos tayo. Sabi mo sa katabi mo, kailangan maayos ka? Kasi may matinding gagawin si Lord sa atin. Tingnan nyo po yung Ecclesiastes chapter 12, verse 1. No, Ecclesiastes chapter 12, verse 1. Mga kasama, gusto ko makita nyo itong mabuti. Remember your Creator. Pakisabi sa katabi, remember your Creator. Sino masayang-masaya dito, naiintindi mo yung Creator na ibig sabihin, creation ka lang. Pag sinabing creation, may lumalang sa'yo. At ang may lalang sa'yo, may purpose sa'yo. Huwag mo sisirain ang purpose ng yung iyong Creator. Amen. Sabi niya, remember your Creator in the days of your youth. Ang youth natin, 80 pa baba. Kanina may 84, kaya medyo matured na sila. Kanina mayroong 83 and a half, may humabol pa, 84! Wow, sabi ko, 84. Matindi mga edad ng mga to. Sana maabot natin yun. Sino nangangarap maabot natin yung mga edad na ganon? Sabi niya, yun ang youth sa atin. No? And then, ito yung gusto kong paghandaan natin. Before the days of trouble come. Pakisabi sa katabi, darating talaga ang trouble days. Sino dito yung inaasahan mo yung trouble na yan? Darating talaga yan. Maniwala ka. Alam mo yung trouble? Kahit na ang ganda-ganda ng kama mo, hindi ka makatulog. Trouble yan. Merong pagkain sa harapan mo, ang sarap-sarap ng pagkain, ganadong-ganado ang mga kasalo mo, hindi ka makakain. Trouble yan. Sabi mo sa katabi mo, darating yan. So, ipiniprepare natin kaya ang bawat isa sa atin sa trouble days. Kasi magiging troubleshooter ka, hindi troublemaker.
Tingnan mo yung katabi mo, troubleshooter. Not troublemaker. Bakit? Iba yung standard ng life natin. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, mataas ang standard. Mataas ang standard. Sino dito ang excited yung mataas ang standard ng buhay mo? And then sabi niyan, and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Lahat ng mga bagay na pinaghahabol natin sa mundong ito, walang kakwenta-kwenta yan. Pag edad mo, lalo na. Pag edad mo, lalo na. Ngayon, nag-i-enjoy ka dyan. Pero pag nag-edad ka na, sabi mo, I have no pleasure in them. Kaya dapat maging intentional tayo. Lahat ng bagay na ginagawa mo, may eternal purpose. May glory ni Lord na nare-reveal. No, hindi po ang naluluwalhati yung mga skincare. Si Lord dapat. Nagigit niyo po ba mga kasama? Ang ganda-ganda mo ngayon. Salamat sa ganito. Baka naman. Mga kapatid, importante yung high standard living natin. Isa lang ang audience natin, si Lord. So mga kapatid, ini-encourage ko po kayo. Kaya ko po sinasabi ang mga bagay na yan sa inyo. You need to be transformed. Do not conform because the days of trouble come. Darating yan sa inyo. Ang gusto ko maintindihan nyo mga kapatid, pag dumating yung trouble na yon, you are founded by the Word of God. You are wise. Ginagawa mo kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. You are wise. Kasi darating po yung trouble, yung malakas na ulan, yung hangin, yung bagyo, trouble yan sa buhay. May malakas na alon. Pero kung hindi ka founded sa Word ng Lord, wash out ka. Pag dumating ang trouble, pero kahit na may bagyo, tandaan nyo po, no? Yun nga sumusunod, may trouble. Yung sumusunod kay Lord, may trouble na darating eh. Di lalo yung wala. Dilubyo talaga yan. Kaya gusto ko, mga kapatid, darating talaga yung trouble na yan, na excited ka. Yes, pinaghandaan natin ito, Lord, na matagal. Excited ako, Lord. Magtatagumpay ako kasi sinabi mo, pag hindi ka ready dyan, iiyak-iyak ka dyan. Kaya mga kapatid, you need to be wise. You need to build yourself on the rock. You need to practice the Word of God. You need to do the Bible. Iba yung standard ng life mo. Kasi anak ka ni Lord. So ang prayer ko ngayon, mga kasama, yung high standard living, abutin natin to. Yung high standard living, mga kapatid ko, hindi yung sinasabi ng tao. Hindi yung tanggap ng tao. Kundi yung sinasabi ni Lord sa buhay natin. Kasi kahit na anong pagwawala mo, gusto ko pumasok sa langit, gusto ko, pag sabi ni Lord na hindi pwede, hindi pwede. Ayokong pagsisihan nyo yun. Yun dumating yung pagkakataon na yun. Yung trouble, dumating. Ang gusto ko maintindihan ninyo, dumating ang trouble na yun. Hindi trouble ang mararamdaman mo, kundi thankfulness. Kasi Lord, sa nararamdaman ko ito, marireveal ang glory mo sa akin. Marireveal ang glory mo sa akin. Excited ako mga kasama. Ang mundong ito, i-entice ka talaga. Yayayain ka ng mundo talaga, papalayo sa Diyos. Yung iyong emosyon, yung iyong sitwasyon, yung mga bagay na yan, huwag mo masyadong pagpokusan. Kasi lilipas yan. Kaya nga yung may mga problema, nginingitian ko lang palagi. At sinasabi ko sa kanila, congratulations, magtatagumpay kayo. May magandang gagawin ng Lord sa buhay nyo. You need to live a high standard living. The life that belongs to God. And if you obey the Word of God, you will become great. You will become great. Dahil lang sa mga napagtagumpayan mo sa buhay, yung buhay mo iaangat ng Panginoon. Kikilalanin ka dahil lang doon sa pagsunod mo sa Panginoon. At kapag dumating ang troubles, sa buhay mo, ngingitian mo na lang to. Kasi binago na ng Panginoon ang pagkatao natin. So, pwede bang tumayo tayong lahat? Mananalangin tayo. And I just want to pray to each and every one of us. Just raise up your hands. Give yourself as a total surrender. Total commitment. Lord, change my life.
change my perspective, change the way I think, in order for me to change my lifestyle. Because the life in the kingdom, it requires high standard living. Father, you are my King. And we are your sons and daughters. Lord, kami po ay mga prinsipe, prinsesa ng iyong kaharian. You are our Father, Lord. You are the King of Kings and the Lord of Lords. So that's why, Lord, ang buhay namin dito, hindi po kaawa-awa, kundi kahanga-hanga. Hindi namin, Panginoon, kailangan na tanggapin kami ng mundo. Ang kailangan namin, Panginoon, yung pagtanggap mo. Hindi namin kailangan pantayan ang mundong ito, sapagkat ang kailangan namin pantayan yung standard mo. Lord, i-bless mo ang bawat isa sa amin na naandito ngayon. Huwag kaming mag-isip ng ordinaryo. Huwag kaming magkaroon ng pamumuhay na hindi naaayon sa iyong banal na kalooban. Kasi Lord, ang buhay namin dito paghahanda. Kasi may mga trouble na darating sa buhay namin sa mundo. Pero Lord, hindi kami para sa mundong ito, kundi para kami sa mga pinangako mo sa buhay namin. Kaya God, as we live here on the church, here in your kingdom, O God, because the church is your kingdom here on earth, Lord, i-prepare mo yung heart namin. I-prepare mo yung mind namin. Turuan mo kaming magbago araw-araw. At ang pamumuhay namin, Panginoon, sangayon sa iyong banal na salita. Bawat desisyon namin, Panginoon, Lord, mangyayari ang kalooban mo. Lord, help us, Lord, through your grace, through your mercy, through your unconditional love, Lord. Help us, Lord, to follow your decrees, to obey your word, in order for us to become great in your kingdom. Father, it is your work in us. Father, this is our prayer. Work in us, Lord, and also work through us. Father, this is our prayer. In Jesus' name, amen and amen. Bigyan natin ng the best clap si Lord. Mga kapatid, mga kasama, meron akong senior kanina kung paano ang buhay natin